Sana all ka na lang kay Senator Bato de la Rosa. Kahit top 1 siya sa absences sa Senado, paldo pa rin sa suweldo. Matatandaan kasing nanguna si Senator Bato de la Rosa sa listahan ng mga pinakamadalas umabsent sa Senado. Sa unang regular session ng 28th Congress, batay sa attendance records, 31 sa 58th session days ang hindi dinaluhan ni Senator Bato de la Rosa mula July 28, 2025 hanggang March 18 ngayong taon. Lalo itong naging kapansin-pansin dahil hindi na nagpakita sa Senado si De La Rosa simula pa noong November 2025. Yan ay matapos lumitaw ang posibleng pag-aresto raw sa kanya ng ICC dahil sa kanyang naging papel sa madugong drug war ng Duterte administration. Dahil na rin sa absences ni De La Rosa, may mga nananawagan na ring itigil ang pagpapasweldo sa kanya at may naghaing ethics complaint laban sa senador. Mga ordinaryong mamaya, kung hindi pumapasok sa trabaho, hindi pa napafire, nawawalan ng trabaho. Dapat po same ethical standard nag-apply din sa senador. Kasunod rin ni De La Rosa sa mga madalas mawala sa sesyon si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Nakapagtala siya ng 14 absences at 24 na pagka-late sa mga araw na dumalo siya sa plenaryo. Noong 19th Congress, base na rin sa mga naunang Senate records, si Cayetano rin ang nanguna sa mga absent matapos dumalo lamang ng 36 out of 54 session days. Wala pang pahayag sa ngayon ng kampo ni De La Rosa at Cayetano tungkol dito. May mga senador namang walang mintis kahit isang sesyon, kabilang sa mga perfect attendance si Senate President Tito Soto. Kasama rin sa kumpletong 58 session days sina Senate Minority Leader Mig Zubiri at Senator Win Gatchalian, Jinggoy Estrada, Robin Padilla, Amy Marcos, Joel Villanueva, Bam Aquino, Bongo, Rodante Marcoleta at Riza Ontiveros. Bagaman may mga pagliban daw sina Senator Amy Marcos, Aquino at Marcoleta, para naman daw ito sa mga official mission o gawain. Halos kompleto rin ang attendance ni Senator Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo at Cheese Escudero na isang beses lamang umabsent. Dalawang absences naman ang naitala ni Senator Ping Lacson, Loren Ligarda at Lito Lapid. Sa ibang records, may 55 days present si Senator Pia Cayetano, 53 si Senator Mark Villar at 52 naman sina Senator JV Ejercito at Raffy Tulfo. Pero sa ngayon, ang masaklap, walang no work no pay rule para sa mga senador. O kaya na may parusa, partikular na kay Senator Bato de la Rosa. Narito ang buong detalye. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang umusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Magkakalahating kalahating taon na next month. O ngayon, anong gagawin niya? Ganyan na lang yan. Kaya nakikita ko yung mga reactions o mga mensahe ng ating mga kababayan, nananawagan ng ating mga kababayan sa Kongreso, aksyonan nyo na ang kaso ni Bato. O yun ang panawagan. Kaya sa bahagi ni Senate Ethics Committee Chairperson JB Ejercito, dapat disiplinahin na si Bato. Hindi pwede yan. Ang mga karaniwang empleyado, karaniwang manggagawa, mag-absent ka lang ng isang araw, 2 araw. Grabe ng sabon o sermon ang abutin sa'yo. Tapos ito, kalahating taon na halos. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Ito, delikado na si Bato. Bakit delikado na si Bato? At anong delikado? Delikado na disiplinahin na siya ng Senado. Kasi dumarami ang nananawagan na mga netizens, mga kababayan natin, nakikita natin, dumarami yung nagpo-post sa social media. Ang panawagan nila, dapat disiplinahin na itong si Bato, hindi naman pwedeng ganyan. Hindi ka pumapasok, ilang buwan na.
November 11 yata yan. November 11 pa yan hindi pumasok. November, December, January, February, March, April. 5 buwan na. 5 buwan nang hindi pumapasok si Bato. Kalahating taon na next month. O ngayon, anong gagawin niya? Ganyan na lang yan. Kaya nakikita ko yung mga reactions o mga mensahe ng ating mga kababayan, nananawagan ng ating mga kababayan sa Kongreso, aksyonan nyo na ang kaso ni Bato. O yun ang panawagan. Kaya sa bahagi ni Senate Ethics Committee Chairperson JB Ejercito, dapat disiplinahin na si Bato. Hindi pwede yan. Ang mga karaniwang empleyado, karaniwang manggagawa, mag-absent ka lang ng 1 araw, 2 araw. Grabe ng sabon o sermon ang abutin sa'yo. Tapos ito, kalahating taon na halos. Ano pa yan, elected official pa yan. O di dapat lalo kang maging halimbawa o modelo ka sa mga ibang tao. Tapos ganyan lang, hindi naman pumapasok, tumatanggap pa ng buong sweldo. At yung mga staff niya sa kanyang opisina ay tumatanggap, ay mayroon ding budget sa operations. Kumbaga yung milyon-milyong budget sa OPEX ng opisina ni Bato, natatanggap pa rin. Kaya grabe ang krisis na kinakaharap natin ngayon. Hirap na hirap ang buhay ng ating mga kababayan. Nagbabayad tayo ng buwis, tapos ganyan, hindi naman nagtatrabaho, hindi naman pumapasok sa Senado. Tapos bibigyan mo ng sweldo na binabayaran ng sweldo. Regular Regular, walang palta ang pagsweldo kay Bato. Hindi na tama yung ganyan. Sa parte ng Senado, kinakalampag na ngayon. At marami nang nagbubose sa Senado na disiplinahin na si Bato. Kaya ngayon, delikado na ang lagay niya ni Bato. Kasi hindi na papayag ang taong bayan na sa harap ng matinding krisis na ito, may isang senador na hindi naman pumapasok pero sumisweldo ng buo. Na yung senador hindi naman pumapasok sa kanyang trabaho sa Senado pero yung mga staff niya tumatanggap ng sweldo. At yung budget sa OPEX ng opisina, malamang natatanggap pa ng opisina ni Bato. Kaya mga kabunyog, nababasa ko yung mga panawagan ng ating mga kababayan na disiplinahin na si Bato. Kaya ngayon, delikado na ang lagay niya. Kasi hindi napapayag ang taong bayan na pinapalampas pa ito. Hindi na. O kasi ang tindi ng krisis, ang tindi ng hirap ng buhay ngayon, nagbabayad ng buwis ang mamamayan, tapos ganyan lang ang mangyayari. Hindi pwede ito. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, may tayo, nababasang mga post ng mga netizens, nananawagan sila na panagutin na si Bato. Ang may pangunahing responsibilidad diyan ay ang komite ni JB Ejercito, yung Ethics Committee. Kasi tama pa ba sa ethical standard ng isang senador ang ginagawa na yan ni Bato? Wala pa namang warrant of arrest. Wala pang warrant of arrest. Hindi pa naman nilalabas. Tapos nai-enjoy ni Bato yung buong sweldo, yung kung ilang milyon na budget ng opisina niya sa operations o pagpapatakbo ng opisina. Kaya na ito mga kabunyog. Ang panawagan ngayon ng taong bayan, hindi na pwede ang pagtrato na yan ng mga Senado kay Bato. Kasi hinahayaan lang nila si Bato, parang wala lang. Sabi pa nga ni JB Ejercito, yung chairperson ng Senate Ethics Committee, wala naman daw sa rules nila ang tungkol sa mga absences. Wala sa rules nila ang tungkol sa absences. Kaya sabi ni JB Ejercito, kaya mahirap daw disiplinahin si Bato kasi wala naman daw yun sa rules nila. Ibig sabihin, katulad ng ganyan na ilang buwan nang hindi pumapasok, okay lang yan. Dahil wala yan sa rules ng ethics ng Senado.
Ibig sabihin, hindi pwedeng disiplinahin si Bato sa ganyang ginagawa nito. Anong klase naman yun? Ha? Anong klase yan? Siyempre, sa code ng ethics ng mga senador, mayroon na dapat pagkaganyan na yan, ano yan eh, hindi excused na absences yan. Una, hindi naman siya nagpaalam. Ha? Pangalawa, hindi nga siya nagko-coordinate sa liderato ng Senado. Hindi nagsasabi kung nasaan siya, kung kailan babalik. At wala pa namang warrant of arrest. Yan yung ano. Wala pang warrant of arrest. O bakit nagtatago na siya? Kaya ano ito, dapat talaga wag nang swelduhan yan. Yung OPEX niya, ng opisina niya, wag nang i-release yan. Yan ang mga dapat gawin.